Shoutout nga pala sa mga na-butthurt dun sa una-una kong video patungkol sa negative sa Bajaj. Yan. Nakita nyo kanina, mga na-butthurt. So magandang araw sa inyong lahat ng mga nakikinig nitong video natin. This is Kuya Dens, nagbabalik, no? At isang pag-uusapan natin ngayon, yung mga positive or approved sa ating mga Bajaj RE, no? Nung ating kasing nakaraang content, inaaway ako ng ibang mga nagko-comment dahil siguro, ewan, hindi ko maintindihan at hindi yata pwede sa kanila ang mga kritiko, no? Well, anyway, kahit nakakita naman ako ng mga negative things sa ating mga Bajaj, ginagamit ko pa rin naman si Bajaj natin, ang aking Bukunoy, no? At yung sinasabi nila na marami daw akong nireklamo, marami daw akong kuda, bahala kayo kasi yun yung napansin ko. At kung pinanood mo ng maayos yung video, makikita mo naman na sabi ko ay nasusolusyonan naman yung mga sinasabi ko para sa akin, no? Magtataka ako ba't nandito ka, nanonood ng video. Char lang. Okay? So ngayon naman pag-usapan natin yung mga positive sa atin or approved na mga characteristics ng ating Bajaj RE. Of course, unang-una sa aking listahan yung pagiging tipid sa gasolina ng ating Bajaj RE. Compare sa motor, of course, medyo konti ang dagdag na presyo sa ating budget sa pagbabagasolina sa ating mga Bajaj RE. Pero compare naman sa sasakyan, 4 wheels, ay mas malaki na tipid. Halimbawa, sa akin kasi nagtry ako pumunta mula Binyan papuntang Taguig gamit yung Bajaj RE. Napanood na naman siguro yung video, no? Mula dito, nagpagas lang ako ng 100 papunta dun. Sumobra pa. So para lang makabalik kami from Taguig naman to Binyan, nagpakarga ako ng 100 ulit. So sobra na halos yung gasolina. So ibig sabihin 100, nakakarating na ako ng Taguig. Kung mag-commute ako, kulang pa yun. And then kapag ginagamit ko naman siya, kasi ngayon araw-araw ko siyang ginagamit sa trabaho, yung 100 umaabot minsan ng 3 araw. So malapit lang naman, approximately 2 kilometers yung akin, or 3 kilometers yung pinapasukan ko. So napakatipid talaga pagdating sa gasolina, lalo na kung may pupuntahan kayo at marami kayong magkakasama, hindi nyo na kailangan magko-commute, tapos within 100, yan, okay na yung gasolina ninyo. So yun yung number 1 sa akin na positive at approved kay Bajaj ay yung kanyang pagiging tipid sa gasolina. Pangalawa naman sa aking listahan sa aking mga approved at positive para sa ating Bajaj RE ay maliit ang space na need sa parking. Yan. Hindi katulad na kapag kagaling kang meron kang kotse, no? Of course, medyo malaki-laking parking space ang kailangan mo. Kahit saan ka magpunta, lalo papasok o trabaho, kailangan parking space. Although kailangan din ng parking space ni Bajaj RE natin, hindi naman ganong kalakihan. Meron nga akong experience, pumarada ako sa isang establishment kasi doon ang reception ng isang event na pinuntahan namin. Tumabi lang ako dun sa pinaparadahan ng e-bike. Halos magka-size lang kami. So hindi ganong kalaki ang kinakain ng pwede mo siyang isiksik kung sa espasyo, or kung itatabi mo nun siya, balibawa nung nagpunta kami ng Robinson, pinayagan kami pumarada dun sa along the way, hindi sa mismong parking slot. Talagang kapag pinarking mo siya ng maayos, halos balita espasyo lang ang kinakain. So yung isa sa mga nagustuhan ko kay Bajaj RE, yung malitang space ang kailangan para sa parking. Okay? Another thing na gustong-gusto ko kay Bajaj RE ay yung madali siyang i-maneuver. Madali siyang i-maneuver para sa akin. Especially nasa gitna yung manibela, no? Nung galing kasi ako ng kotse, syempre nasa kaliwa yung nag-ooperate. So minsan pag medyo hindi ka pa sanay, hindi mo matansya ng maayos yung nasa bandang kanan, madalas nasasabitan ako ng side mirror sa kanan. Yun, kasi hindi ko matansya. Pero syempre sa mga batikan ng driver, kaya na nila yun. Baka na naman maibash na naman sa akin, sabihin ganito, ganyan, so madaling i-maneuver, nakita mo kung paano mo iayos yung sasakyan mo, lalo na pag nag-U-turn ka, liliko, ganun. Nga lang, kapag liliko ka ng sharp turn, wag mong bibilisan yung Bajaj, of course, maaahot balance yun, talagang semplang ka, no? So yun, isa sa mga gusto ko kay Bajaj, madaling i-maneuver siya, no? Sa mga pagka biyahe ka,
or paparada ka, or sisingit mong Bajaj mo sa isang lugar na lalo pag matraffic, ganun. Yan, madaling maneuver siya. Okay? Another thing, if galing ka ng motorcycle, katulad ko, galing ako motorcycle, at isa sa mga reason kung bakit nag-switch ako from motorcycle to 3 wheels, Bajaj RE, is that hindi na ako naiinitan pag mainit. Katulad ngayon, tag-init, na sobrang init, no? Hindi ako pwedeng nagmumotor ng ganito kainit-init. Or mauulanan kapag sobrang naman lakas ng ulan, di ba, ganun. So, isang advantage at gustong-gusto ko at approve kay Bajaj is meron siyang bubong. Kaya kahit ganitong oras, pwede ako makabiyahe. Di katulad nung nagmumotor pa ako pag ganitong oras, bawal. Kasi atakihin ako ng high blood ba. So kapag kahit mainit, may napupunta kami. Pag niyaya ko na ate ko pumunta sa ganitong lugar ng ganitong oras, makakaalis kami, no? So isa yun sa gustong-gusto ko kay Bajaj. Siguro comment ko lang, no? Sana makagawa na rin si Bajaj ng ang tawag dito yung fiber na bubong, kasi trapal nabubutas pag habang tumatagal, lalo pag nababad sa init. So kung may nagmamanufacture na ibang tao na nagiging fiberglass na yung bubong, mas mabuti kung si Bajaj mismo nakakagawa ng gano'n para kay Bajaj na lang o-order yung mga owner ng Bajaj RE. Okay? So, di ka na mainitan at di ka rin mauulanan kung may malakas na ulan. So, another thing na gustong-gusto ko kay Bajaj RE natin, yung approved, no? Ay yung marami ka rin namang maisasakay. Compare sa sedan na dati kong ginagamit, yung Mazda 323. So, ilan dyan? 6. So, nakakapagsakay din ako ng 6 sa Bajaj RE. The same lang. Pero, fuel consumption, of course, mas mura yung kay Bajaj. So, same lang yung bilang nung sa kotse na isasakay mo dun kay Bajaj. Makakabiyahe rin kayo ng malayo, no? And of course, same number ng tao pero mas tipid ang gasolina. Mas tipid ang cost ng nyo kapag maggagala kayo, no? Yun is isa pang gusto ko kay Bajaj, no? Pareho lang ng maisasakay mo sa number nung pwede mo isakay sa sedan. Then another thing na gustong-gusto ko at positive kay Bajaj is mura ang maintenance. Para sa akin, compare kasi nagkakotse ako. Motor, of course, mas mura si motor. Pero sa car wise or sasakyan wise rather, no, 3-wheel vehicle, mas mura naman compare sa kotse yung maintenance ng ating Bajaj. No, talagang iingatan mo lang kasi hindi naman para bubugbugin mo yung Bajaj sa sasabihin mo hindi lagi nasisira. Ang sasakyan pa rin kahit anong tibay niya, nasa pag-iingat pa rin niya ng paggamit. Pero para sa akin kasi ito nakaraan na pinaayos ko siya doon na mismo sa kasa, magkano lang naman ginastos ko. Okay? So hindi naman ganun kalaki. Ayun, sa sasakyan siguro malaki-laki din. Halos nagdidikit din sa presyo ng pag sa bagay nung nagpa-change oil ako sa motor. Konti lang difference din yan nung nagpa-change oil ako sa Bajaj. Okay? Yun. So, mura ang maintenance para sa akin. So, another thing na gustong-gusto ko sa Bajaj RE, approved. Napaka-versatile ng unit, no? Pwedeng passenger, pwedeng isa kayong item, yan. Kapag namamalengke kami, marami kami na isasakay, no? Pwede rin gamitin sa Lazada at sa Shopee. Nung nagpapaayos ako sa Bajaj sa Binyan, yung mekanikong nag-aayos sa Bajaj ko, is siya rin yung nagme-maintain sa mga unit na kinuha ng Lazada. So, pwede, di ba? Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang personal. Ako, personal ko lang ginagamit. Pero pagka may mga kailangan kami ikarga, kasi nanggaling kami ng palengke, pag may mga binili kami, pwede siyang paglagyan. So, napaka-versatile niya. Compared sa motor na ginagamit ko dati, ilan lang yung pwede namin isakay, ilan lang yung pwede namin ilagay. So, pag namamalengke kami, limitado lang yung pwede kong ilagay. Whereas, compare sa ating Bajaj, talagang malalagyan mo ng maraming gamit. Lalo na siguro yung mga naglalagay ng top load, mas marami silang nailalagay. Kasi ako ayoko palagyan ng top load yung aking Bajaj. Yun. So, versatile yung unit natin. Yan. Of course, kasama rin sa listahan ng aking positive. Sa listahan ko last na to, yung plus point talaga sa akin yung may sound system, no? Although yung unang unit ng Bajaj is wala siyang radyo. Itong bagong lumabas, yung aking Bajaj RE facelift is may radyo na. So gusto ko talaga kasi may sound kapag ka nag-drive. Kahit nga nagmumotor ako gusto ko may sound. Minsan nag-earphone ako. Pero kasi pang pa-relax sa akin, makaka-relax yung
nagdadrive ka ng may sound. Hindi naman masyadong kalakas. No, of course, kailangan marinig mo pa rin yung nangyayari sa paligid. So, okay sa akin yon. Isang positive yun para sa akin. Nung nakalaan nga, di ba, sabi ko sa mga negative na meron tayo sa ating Bajaj, medyo mahina. Natuklasan ko na yung sikreto kung paano siya palakasin. Kasi minsan pag pinipindot mo pala yung full volume niya, minsan na dumarating sa 36, sumasagad pala siya na hanggang 40. So pag 40, lalo't naka-radyo, Wish FM pa naman yung aking radyo, talaga namang malakas na. Yun. So okay sa akin yun kasi chill ka, relax ka, lalo pag malayo yung binabiyahe, may radyo, Ngayon lang, kapag nagbablog ako, tinatanggal ko yung sound. Siyempre, copyright issue ako pagdating sa ganun. Okay, so isa yun sa mga positive at approved sa ating Bajaj, yung may sound system siya, built-in. Siguro dagdag ko lang din na positive itong sa Bajaj natin is ito ay nakadesign talaga para sa mga common na Pinoy. Ano ibig sabihin sa common na mga Pinoy? Kasi hindi naman lahat nakakaabil ng kotse, Siguro second hand sa mga katulad kong ang trabaho maayos ang sahod. Pero hindi lahat nakakaabil ng ganun. So itong ating mga unit naka-design siya na mag-serve as also a car na rin para sa mga pamilya, pero hindi sing presyo ng mga mamahaling sasakyan. Isa siguro sa positive na yun na pwede kong masabi. Kasi unang-una, pampamilya talaga siya, Nagtatawa nga ako kasi minsan isang pagkakataon, hinatid ko yung aking family, magsisimba sila. Ang katabi ko, puro mga magagandang sasakyan kasi dito sa Don Bosco, palapit sa Nubali, So, naman, sabi ko, basta naihatid ko kayo dito, kahit nag-iisa lang ako nandyan, at least may sasakyan, pampamilya pa rin siya, Yun siguro isa sa mga ko na maabot kaya siya ng parang yung normal na Filipino family, hindi may mayaman o may kaya, And of course, pampamilya siya. Yun yung masasabi ko. Pwede siyang pamalengke, pambiyahe-biyahe, pampasyal, ganun. Tapos napakaliit lang ng magiging problema nyo sa space sa parking. Yun yung isa sa mga positive na nakikita ko. So yun yung aking mga positive na nakita sa ating unit. Sana hindi na nababathurt yung mga iba dyan. Ginagamit ko pa rin po yung aking Bajaj para sa pang-araw-araw kong pagpasok. Para sa akin na isang actually, i-reveal ko lang, ang aking pong position sa trabaho assistant principal po ako. So, natatawa nga ako nung inaayos yung aking Bajaj, ilalabas ko rin yung video na yun. Nagulat yung mekaniko, ganun pala ang position ko sa trabaho. Sabi ko, nadadala naman ako ng sasakyan na to sa gusto kong puntahan. Bakit kinakailangan kong magkotse, di ba? Hindi naman siguro bababa ang posisyon ko kung ito gamit ko. Okay lang to, sabi kong ganyan. At yun nga, sabi ko, nagiging practical lang ako kasi mababa maintenance, mababa gasolina, gasoline kung nagastos ko sa gasolina, rather, okay naman, Minsan nga lang talaga napapara tayo, kala mabiyahe. Yung principal nyo, nagta-tricycle, ganun. So, yun. And magiging positive sana itong mga bagay na ito, kung hindi na rin tayo kinikilala as tricycle. So magkakaroon tayo ng bukod na vlog dyan, pag-uusapan natin ano yung gusto kong iparating na message halimbawa sa LTO at sa mga tagapagpatupad ng traffic rules, patungkol sa atin na bakit hindi tayo dapat kilalaning tricycle. At magiging positive rin sana kayo kung walang backhurt. Hindi naman lahat ng sasakyan ay perfecto, kahit naman siguro yung pinakamamahaling sasakyan di ba nga, kung mapapansin nyo yung history ng Ferrari na yun, napansin pa ni sino ba yun, Lamborghini, na may mali, hindi naman pinakinggan ni Ferrari, so gumawa ng sariling sasakyan si Lamborghini. Tingnan mo ngayon, di ba? So hindi lahat perfecto, kaya yung pagiging kritiko ko nung mga napansin kong mali, huwag mababathurt yung iba. Masyado kayong bathurt babalat sibuyas kayo. At ito na yung mga positive. So kung meron kayong mga positive na napansin din sa ating Bajaj, pwede nyo naman i-comment down yan. So para kung meron ako na-miss, maaaring lalo yung mga matatagal lang gumagamit ng Bajaj, baka may mas maganda kayo napansin na positive. So, sabi ko nga doon sa video, kahit na nakakita ko ng negative na nakaraan, so still ginagamit ko pa rin siya kasi ito nga, mas maraming positive pa rin akong nakikita kaysa sa negative. Hindi ko nga lang mabuo pa, At talagang masaya rin naman akong ginagamit siya, Kahit na
pag lumalabas kami, minsan parang nadidiscriminate ka. Akala ng ibang tao, yung mabiyahe ka lang, akala ng ibang tao, mahirap ka lang tao. Bisa nga nag-uusap kami ni ate kasi kung nabasa niyo yung insidente dun sa Nubali na hindi kami pinayagang pumasok sa area ng Nubali, dala-dala ko yan. Bawal daw kasi ang mga 3 wheels, ano? So, private properties, wala tayong magagawa. Dukha ang tawag sa amin. Kung tutusin, hindi naman talaga kami technically dukha. Pero hindi rin naman maperahan. So yun lang siguro, no? Kung ano man yung napansin yung mga positive sa inyong mga unit, pwede pa i-comment. Kwento nyo sa comment section. At ako, masaya akong ginagamit itong unit na to kahit na maraming hindi maganda tingin sa atin para tayong minamaliit. So, darating din siguro ang araw, matatanggapin din to ng gobyerno natin, ng maraming tao, na ito rin ay isang transportation vehicle. At hindi to kailangan tingnan na sa tricycle lang. Kasi nga kung sa ibang bansa ay tinitingnan nga transportation vehicle to sa mga mayayamang bansa, pinapayagan nga doon ng maayos sa kanilang daanan. Tayo lang medyo nag-iinarte, ewan ko ba. Okay, so this is your Kuya Dens. Ano man kung experience nyo pa rin, pwede nyo comment, tanong, kung comment lang kayo dyan. At abangan nyo yung mga susunod na videos natin. At salamat sa panonood. You know the drill. Like our videos, share na rin. Pwedeng i-share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo. This is your Kuya Dens. Binabalita ang mga positive or mga approve sa ating mga Bajaj RE. And antayin nyo po yung mga ating mga ibang adventures pagdating with Boknoy. May mga pupuntahan tayong mga lugar at gagala tayo kasama ating Bajaj. Salamat. Kuya Dens signing off.